Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po pala si Jojo, dating empleyado at ngayon dumidiskarte na lang para mabuhay. At ngayong araw po pala guys ay magbibenta ako ng aking mga alagang fattener. Ito po pala ay 5 piraso kaya isishare ko sa inyo ang gastos at kung kumita ako sa pag-aalaga nito sa loob ng 3 buwan at kalahati. At sa pag-aalaga ng baboy, ito na po pala ang part na malungkot na masaya dahil malungkot ka na iiwan ka na ng inyong mga alagang baboy at masaya ka dahil magkakapera ka na. Kaya simulan natin ang competition. I-share ko sa inyo kung magkano ang nagastos ko sa 5 piraso. Ito po pala guys, ang alaga kong 5 piraso ay mga sarili ko lang pa anak. Anak lang po ng aking inahin kaya hindi na ako bumili ng biik. Pero sa pagninegosyo ng baboyan, dapat ilagay mo rin yung kapital mo kaya ipagpalagay na lang natin yung biik ay nagkahalaga ng 4,000. Tapos gumastos ako sa pre-starter ng isang sako, nagkahalaga naman ito ng 1,550. Pagdating naman sa starter feeds, nakagastos ako dito ng 5 sako na nagkahalaga ng 1,900 to 20 per sacks kaya ang kabuuan nito ay 9,600. Pagdating naman sa grower feeds, nakagastos ako dito ng 10 sako at nagkahalaga ito ng 1,820 per sacks kaya ang kabuuang total nito ay 18,220. Pagdating naman sa finisher, 4 na sako ang napakain ko dito. Nagkahalaga naman ito ng 1,800 kaya ang kabuuang total nito ng 4 na sako ay 7,200. Ang kabuong gastos ko dito sa feeds ay 36,550. Pagdating naman sa biik ay 20,000 kaya naging 56,550. Tapos gumastos tayo sa vitamins at saka sa kuryente ng 1,000 kaya ang total nito ay 57,550. At ibinenta ko pa pala sila guys ng live weight. Medyo mababa nga ngayon ang live weight dito sa amin dahil 165 lang. Tapos ito yung kabuang kilo ng aking alagang baboy. Merong 81, 85, 82, 80, 79. Kaya ang total nila ay 407 kilos. I-times po natin sa 165 naging 67,155. Sa 155,000 guys, ililist natin yung nagastos natin sa biik na 57,550 kaya ang total nun ay kumita lang tayo ng 9,605. Ito lang po ang kabuang kita ng ating mga baboy. Ito po ang kinita ko sa loob ng 3 buwan at kalahati. Medyo maliit lang yung kinita natin pero dahil po sa mababa ang live weight. Pero siguro sa mga susunod na buwan, pagtataas na yung live weight, pag-aabot ng 200 or 200 plus, siguradong kikita tayo ng malaki sa pag-aalaga ng baboy. Okay na lang po ito dahil hindi tayo na zero sa loob ng 3 buwan at kalahati. Kaysa sa wala tayong ginawa, nakatungangan na lang tayo tapos yung pira natin nakalagay sa bangko hindi naman tutubo ng 9,605 yung pera natin. Kaya mas mabuti na inilagay natin sa baboy yung pera natin. Kumita tayo kahit papano, maliit lang pero okay na dahil ito po ay libangan ko lang dahil meron naman po akong source of income. Meron po akong maliit na negosyo na yun ang pinagkukunan namin. Kaya hanggang dito lang po. Happy farming!